Himay natin ang iba't ibang issue na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 niyang State of the Nation Address. Kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, ano po yung overall assessment niyo sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? First, very populist yung kanyang SONA, no? Pero parang titingnan natin, nakakonteksto kasi siya dun sa midterm elections kasi nakita talagang yung dissatisfaction ng mga tao at saka hindi tanggap yung mga performance ng Marcos administration. Kung populist siya, talagang nakikipag-usap siya sa tao. At ito yung mga resibo na hinihingi ninyo sa akin. Di ba? Parang ganun yung ang dating niya. Kasi, wala na zero balance billing na sa PhilHealth. Lahat na ng mga gastos nyo, sagot, wala na. Kasi meron tayong 94% cash out sa PhilHealth, sa pagbabayad ng mga health bills, no? Doon sa education, sinabi din niya, libre, tuloy-tuloy yung free education sa college in state universities, no, and colleges. So, populist siya talaga at inaano niya sa, ito na yung mga gusto niyo resibo sa akin. Yun nga, yung flip side nun, saan niya kukunin ang pondo? We have a 17 trillion debt. Tapos 62% of our GDP is from yung mga debt natin. So, kukunti na lang yung productive savings para doon sa paglagay doon, pag-allocate ng funds para doon sa mga sinasabi niyang benepisyo sa health, sa education, no? Tsaka sa agriculture, kasi yung 20 peso na kilo of rice ay subsidization, no? Opo. Hindi talaga siya yung real price noon. So, ang daming sinasubsidize. So, tapos meron pa tayong lab-bus na sinasabi niya na Isa-subsidize ulit. Eventually national and then free. Kasi di ba yung Quezon City meron siyang free bus service, no, na nag-start ng COVID. So parang ang dami niyang prinamis na matutuwa ang mga tao kasi ay totoo ba yan, ganyan, di ba, no? Pero yun nga, suma total, maganda nga, populist siya, talagang tumututok siya doon sa pangangailangan ng tao, pero paano niya i-fund yung mga pinangako niya. Opo. Considering that we have a very big debt. Alam po natin hindi niya ma-mention lahat ng issue, hindi ho ba? At nabanggit niyo populist issue lamang yung kanyang tinalakay. Pero ito ba yung pinaka-importante talaga na dapat na maiulat niya sa bayan? Parang yun nga, mga importante ngayon. Although yun nga, di ba, parang meron siyang yung sa gutom, di ba? Kasi ito, titingnan natin sa SWS survey, andun yung freedom from hunger, andun yung employment, andun yung may konting human rights, tapos yung sa learning loss. So parang doon sa survey na lumabas ng SWS, parang tinutukan naman niya yung mga importanteng issue. Pero marami nagsasabi, bakit wala siyang sinabi doon sa impeachment ni VP Sara? Although earlier sabi niya, executive, walang gagawin doon kasi pulapin yan sa legislative at yun nga may Supreme Court ruling, so parang wala siyang pakialam doon, diba? Yung online gaming talagang talamak. Pag maglalaro ka nga talagang kasi naglalaro kami ng yung mga for seniors na games, no? At ang hirap kasi palaging may ads na online gaming, no? So parang doon, although sabi naman ni Yusek Claire, regulated na lang siya. Opo. Kasi pag mo siya, ganun. So parang in sum, para namang yung mga importanteng issue ay tinalakay niya. Opo, no? doon po sa review, doon po sa review at audit ng flood control projects, ano po masasabi niyo sa utos na yan ng Pangulo? Parang yan marami nagsasabi kasi di ba ang tatay niya ay kleptocracy, yung corruption, ganyan. So parang ba yan, pagbabagong puri sa mga Marcos, Pero yun nga, totoo talaga na ang daming nangurakot dun sa mga flood control projects, no? At tama lang na gawa ng paraan para ma-stop yung mga yon, no? Kasi talagang makikita mo, ang dami talagang yung ating yung landscape natin ay konting ulan lang o konting bagyo ay talagang flooded na. So kailangan talagang
tutukan yung mga yon. Sino ang nakinabang? Ano yung mga ghost projects? Anong gagawin? Pero Opo. yun nga, may political will ba na gawin? Nabanggit niyo po, nabanggit po ninyo ang konteksto ng kanyang speech ay yung midterm election. Nanalabing 3 taon na lang yung Pangulo. Ano pong dapat niyang tutukan at bigyang prioridad? At papasok ba rito yung pagiging lame duck president gayong tapos na yung midterm elections at patapos na rin yung kanyang termino? Siguro hindi siya magiging lame duck president kasi meron pa rin siyang suporta. Ang lame duck president kasi meron na nagdidikta, meron nang gumagawa. Kaya nga parang ni-assert niya eh. Kasi yung 2025 budget natin, di ba, talagang ang pangit, no? Ang daming na hijack sa health, sa education, no? At mga insertions, no? Ang daming mga senador at mga kongresista ang naglagay ng inserted budget sa DPWH, no? So ang mo doon, dapat tutukan yon at yun nga, pagbabagong puri ba yon? Kasi nga anti-corruption ay hindi naman siya parang slogan ng Marcos administration kasi nga meron siyang baggage in the past doon sa... At yun nga po yung kanyang binanggit, yung mga insertions na hindi na raw niya papayagan sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, salamat! Si UPNC Pag-Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Susubukan po namin pakahingi ng reaksyon mula sa Malacanang kaugnay sa mga sinabi ni Professor Mendoza.